Bago ko simulan ang kwentong ito, lubos lang akong nagpapasalamat sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe. Kung sino man kayo, sana gumaan ang buhay nyo sa pagpasok ng taon na ito. Magsimula na tayo. Matagal nang pinaplano ng pamilya namin ang aming pag-alis papuntang Iloilo. Wala naman kaming kamag-anak doon, wala kaming pamilya, at wala rin kaming kaibigan. Talagang plano lang talaga naming pumunta ng Iloilo. Tatlo kaming magkakapatid na lalaki at kasama namin ang tatay ko. At ang nanay naman namin ay nagtatrabaho sa ibang bansa at gusto niya magkaroon kami ng bonding na talagang makakaalis kami sa lugar namin. Todo ang paghahanap namin ng mga magagandang pasyalan sa Iloilo at pagre-research ng mga gusto naming puntahan doon. Hanggang sa may nakita kaming isang isla. Sikat iyon kaya hindi ko nababanggitin ang pangalan. May nakausap na rin kaming tao online at ang kailangan lang talaga ay mag-ipon at tumuloy na roon. Nang mabalitaan ito ng nanay namin, syempre tuwang-tuwa siya. Sabi niya, maghintay lang kami ng ilang araw at magpapadala na siya. Kami naman ng mga kapatid ko ay abala sa pamimili ng mga susuotin at kung ano-ano pang mga gamit na maaari naming dalhin sa pagpunta roon. Tanda ko pa ang araw na ito. Nakapag-book na ng ticket papuntang Iloilo ang tatay ko at maghihintay na lang kami ng eksaktong araw ng pag-alis ng eroplano. Hindi na kami makapaghantay na magkakapatid. Wala kaming naramdamang kahit anong aberya. 2 linggo pa kaming mananatili sa isla. Talagang binayaran iyon ng buo ng nanay namin dahil gusto niya kaming maging masaya. Alam na rin naming magkakaroon kami ng tour guide. Sinabi na iyon sa amin noong nakausap namin siya. Toto ang pangalan ng magiging tour guide namin at hindi siya nalalayo sa edad ko na 20 anyos. Hanggang sa dumating ang araw na nakasakay na kami ng eroplano papuntang Iloilo. Doon ako nakaramdam ng kakaiba. Hindi ko alam kung bakit. Pero may pakiramdam akong may mali. Pero bang ayaw mo nang tumuloy. Bigla kang tinamad at nawala ang gana sa isang bagay na matagal mo namang gustong mangyari. Subalit nariyan ay. Bigla mo nang ayaw. Kinausap ko ang isa kong kapatid na hindi naman nalalayo ang edad sa akin. At nagtaka ako dahil pareho pala kami ng nararamdaman. Kuya Hans, hindi ko maipaliwanag ang pagkaramdam ko. Ang bilis tumibok ng dibdib ko. Hindi naman ganito ang nararamdaman ko noong nalaman kong aalis na tayo. Ay naku Harley, ikaw rin pala. Ang bigat nga ng loob ko, parang dumidilim ang pakiramdam ko ngayon. Huwag naman sanang may mangyaring masama sa atin sa biyahe. Siguradong mag-aalala si nanay. Hanggat alerto naman si tatay, sigurado akong hindi tayo mapapahamak. Hindi naman siguro kuya. Baka itong nararamdaman natin ay dahil iba ang dialekto at hindi tayo pamilyar sa lugar at sa mga taong pupuntahan natin. Kailangan lang talaga nating makinig sa tour guide natin. Maganda rin naman ang gusto ni nanay na makalabas-labas man lang tayo ng bahay. Minsan lang ito, kaya dapat natin itong sulitin kuya. Sana lang talagang maayos kausap ang toto na iyan at hindi niya tayo pahirapan. Dapat marunong din siya magtagalog para hindi tayo malito kapag nakikipag-usap sa kanya. Ayoko namang sayangin ang 2 linggo na naiinis lang. Pero sigurado naman ako marami ring taong kayang makipag-usap sa atin doon. Sana nga lang talagang masulit natin ito at marami tayong mga bagay na maranasan na hindi natin makakalimutan. Kahit kababalaghan pa iyan kuya, okay lang sa akin na maranasan iyon dahil alam ko namang pag-uwi natin, mawawala rin ang lahat at babalik tayo sa normal nating buhay. At sigurado naman ako makakauwi tayong lahat ng maayos. Marami kasi akong nabasa tungkol sa lugar na pupuntahan natin, tungkol sa mga nilalang, yung mga nakakatakot. Huwag mo nang pag-iisipan ng mga ganyang bagay na masasabay nating may aberya.
Hindi naman talaga nawawala ang kababalagan sa isang lugar. Baka kung ano-anong isipin mo tungkol sa isla na pupuntahan natin. Mawawalan din yata tayo ng signal doon. Paano natin makontak si nanay kung sakali? Tapos may mangyaring ganyan pa. Ewan ko ba sa imahinasyon mo? Masisisi mo ba ako, kuya? Siyempre, pupunta tayo sa ibang lugar. Ano bang iisipin ko roon? Napanood ko nga rin sa TV, di ba? Ang tungkol sa lugar na yun, may mga aswang daw doon, sabi nila. Baka makakita ba tayo ng aswang? Makakita ng aswang? Yan ba talaga ang inihiling mo? Bakit? Buntis ka ba? May hindi ka ba sinasabi, Harley? Kung ano-ano na lang ang imahinasyon mo. Sinaway na kita, tigilan mo na yan. Alam mo ba kung anong pwedeng gawin ng aswang? Pwede kanyang pera-perasuhin. Kaya wag kang banggit ng pangalan ng nilalang na yan. Baka mapahama ka. O sige kuya, paano kung hindi lang aswang, kundi white lady na nangihingi ng hustisya ang magpakita sa dalampasigan o kaya sa kwartong tutulugan natin? Hala, paano na yun? Tapos hindi ka naniniwala, yun pala, ikaw ang magugustuhan, tapos hindi ka na magkakaalis. O sige Harley, paano kung engkanto naman ang magkasalubong mo? Tapos gusto kang asawahin. Pagdating sa lugar nila, gagawin ka lang tagapunas ng inidoro at tagalunok ng mga dumi nila sa hapagkainan. Ay nako, tigilan mo na nga yung pagbanggit ng mga ganyan. Malapit na tayo. Maya-maya lang, bumungad na sa amin ang dagat habang dumaraan ang sasakyan. Sobrang ganda at sobrang nakakalinis ng isipan ang makita ang ganong tanawin. Para bang nakakalimutan mo ang lahat ng problema at wala kang ibang maiisip kundi ang magtampisaw sa dagat at kumain ng masarap sa tabi nito. Pagkababa namin, sinabi sa amin na kailangan daw naming sumakay ng bangka para marating ang eksaktong isla. Doon na namin nakita si Toto. Siya na agad ang nakasama namin sa pagsakay ng bangka papunta sa isla. Magaan ang presensya ni Toto. Halata mang mabuti siyang tao. Sobrang maaliwalas ang mukha niya at purong ngiti lang. Ramdam mo na hindi niya kailangang magpanggap na masaya siyang makita kami. Ganadong-ganado siya sa trabaho niya at iyon ang ikinatuwa namin ni tatay. Nang sumakay kami sa bangka, sunod-sunod na ang mga kwento niya na talagang nagpasabik sa amin na makarating sa isla. Marami siyang magagandang ikinakwento at mga bagay na pwede namin gawin kapag nandun na. Ikinunter niya ang ugali ng mga lokal at sinabing wala kaming magiging aberya basta't matuto kaming rumespeto sa oras ng bawat taong nakatira sa isla. Bawal na raw magingay kapag sumapit na ang 10:00 ng gabi. Bawal din ang inuman, harutan at tawanan kapag kumakagat na o lumalalim na ang gabi. Hindi naman namin iyon binigyan ng kakaibang kahulugan dahil baka normal lang talaga ang mga ganong patakaran, lalo na sa mga probinsyang sanay sa katahimikan at kapayapaan. Pagkarating namin sa nasabing isla, wala halos turista. Siguro dahil malayo sa holidays ang napili naming araw at abala ang karamihan sa mga tao sa pag-aaral at trabaho. Malayo pa rin noon ang mga holiday. Masaya kaming sanalubong ng mga tao roon at nakahanda na rin agad ang kakainin namin dahil sakto ring tanghalian na. Agad kaming umupo ng magkakapatid kasama si tatay. Siyempre, pinakain din namin si Toto. Obligasyon naman namin iyon dahil siya ang tour guide namin sa mga panahong iyon. Habang kumakain, panay ang pagpalingalinga ko sa paligid. Inuobserbahan ang bawat nakikita ng mga mata ko para malaman kung ano ang mga pwede kong gawin at puntahan pagkatapos naming kumain. Sobrang maaliwalas ang paligid. Halos wala kang mahanap na butas o kapintasan. Pero may isang bagay na talagang umagaw sa atensyon ko. Isang mukhang abandonadong bahay malapit sa dalampasigan. Natatabunan ito ng 3 puno, pero kapansin-pansin pa rin dahil sa kakaibang istruktura nito at halatang luma na.
Kaya naman nagtanong ako kay Toto. Boss, anong mayroon sa bahay na yon? Bakit parang kakaiba ang itsura niya at mukhang abandonado na? May nakatira pa ba dyan? Pwede ba nating puntahan mamaya? Matutuwa raw ng kapatid kong si Harley. Mukhang malakas na naman ang imahinasyon niya. Ay naku, wag na nating puntahan ang bahay na yan. Wag na nating pakialaman. Kahit ang mga lokal dito ay hindi lumalapit dyan. Kaya hinayaan na lang itong matabunan. May mga nagsasabi kasi na kung ano-anong kababalagan ang nakikita roon. Siyempre, hindi ko na ikukwento sir dahil ayaw ko namang masira ang bakasyon ninyo. Tsaka malayo pa naman ang araw ng mga patay para mag-usap tungkol sa kababalagan, di ba? Kain na lang po muna tayo. Sige na, kwento mo na. Nabanggit mo na eh. At agaw talaga ng atensyon ko ang bahay na yan. Hindi naman talaga ako mahilig sa mga kwentong kababalagan. Pero dahil nabanggit mo na, gusto ko lang malaman. Baka may papag-usapan din tayo. Ayaw ko kasi nakakwentuhan ko ang mga kapatid ko tungkol dito. Pati si tatay, iba ang mga gustong pag-usapan nila. Busog na rin naman ako, pero ikaw, kung nagugutom ka pa, kumain ka muna. Basta, kwentuhan mo ako ha. Ay naku, sige na nga. Yung bahay daw yan, sabi-sabi lang ha. Doon daw talaga umuuwi ang aswang. Sabi lang naman, alam mo, sa probinsya namin, naniniwala kami sa mga aswang. Naniniwala kami sa mga ganun. Ewan ko lang sa inyo, pero yan lang ang ikinakwento nila. Siyempre, nire-respeto pa rin natin ang paniniwala ng isa't isa, di ba? Abandonado raw talaga ang bahay na yan, pero minsan, may nakikita silang gumagalaw doon. Umuuwi raw ang aswang dyan na nakatira roon, tapos naghahanap ng mabibiktima, kadalasan mga turista. May mga buntis raw na dumadayo rito na bigla na lang umaalis at nagrereklamo. Dahil pakiramdam nila ay inaaswang sila. Minsan, pati mga bata at matatanda, wala raw pinipili ang mga nilalang na yan. Siyempre, dahil alagad sila ng kadiliman, wala raw silang konsyensya. Kaya hindi na lang pinapansin ang bahay na yan. Kung tutuusin nga, pwede na sana itong ipagiba pero sino ba ang gustong madamay sa gulo kung sakali? Lalo na't maaaring bumalik ang tunay na may-ari ng bahay na yan. Kung ganon, paano kung pupunta rito ang aswang? Paano siya makakarating sa isla? Paano rin siya makakalabas? Lumilipad ba siya? Nakakatakot naman yan ah. Sana naman hindi siya umuwi sa panahong nandito kami. Sabi nila ayon sa mga nakakita, kapag hating gabi raw ay minsan may nakikita silang bangkang dumaraan dyan, pero pagdating ng umaga wala na. Hindi ko nga rin alam kung saan inilalagay ng nilalang ang bangkang iyon kapag nandito siya. Hindi rin namin alam kung saang isla siya nanggagaling kapag ginagawa niya ang mga ganong bagay. Ang lala pala ng kwento no? Nakita mo na ba ang aswang na yon? Nakasaksi ka na ba ng ganong nilalang? Kung totoo, maniniwala ako sa iyo kasi alam kong hindi ka magsisinungaling. Oo Hans, nakita ko ng lalaking iyon. Hindi naman siya masasabing matanda pero sigurado akong mas matanda siya sa atin. Palagi siyang nakasuot ng itim. Itim na itim talaga. Pero damit lang din naman ng mga magsasaka. May sombrero rin siyang gawa sa nipa. Namataan ko ang bangka niya noon isang gabi. Nagtuturgay din ako noon at natulog na ang mga kliyente ko. Kaya lumabas muna ako para sana manigarilyo. Doon ko siya nakita, tinatali ang bangka niya. Kung maniwala ka man o hindi, sasabihin ko sa iyo, nabuntis ang isa sa mga kliyente ko noon. Buong gabi siyang nakaramdam ng pananakit ng tiyan, kaya naghintay na lang kami ng umaga para maitawid siya pabalik sa pinakasentro at mapatignan sa doktor. Ang sabi, na-stress daw ang bata sa loob niya. Wala namang pisikal na nangyari sa buntis, pero ganun ang naging resulta. Wala namang nangyaring aberya, di ba? Lapitan na lang natin ang bahay. Baka wala naman siya roon ngayon. Gusto ko talaga makita.
Gusto ko talagang masilip rin. Wala namang masamang mangyayari, Hans. Wala naman silang makukuhang intensyon sa inyo dahil mga lalaki tayo. Hindi rin naman matanda ang tatay mo, pero kung gusto mong lapitan natin, pwede naman. Basta makakaasa ako at hindi ako lalapit ng sobra. Parang dadaanan lang natin. Tara na. Sige, tara. Umalis na tayo. Hindi na pinapatagalan pa ang mga ganyang usapan. Pagkapaalam namin kay tatay, naglakad na kaming dalawa. Gusto ko pang ang sumama si Harley, pero hindi ko talaga siya pinayagan. Yung kapatid kong si Harvey ay wala din namang interes sa mga ganong bagay. Tahimik lang siya sa gilid. Si Harley lang talaga ang nagpipilit. Pero buti na lang ay naitaboy ko siya. Pasaway kasi yun eh. Baka pasukin pa niya yung loob ng bahay. Habang papalapit kami ni Toto, ramdam ko ang bigat ng pagkaramdam. Parang naa-absorb ng kaluluwa mo ang negatibong enerhiya sa lugar na yon. Mabuti na lang at may araw pa. Nang medyo malapitan ko na ang bahay, parang lungkot ang bumabalot sa paligid. Para bang pag pumasok ka roon, babagsakan ka ng problema sa katawan. Medyo may masangsang ding amoy na sumasama sa hangin. Hindi ko alam kung dahil lang ba iyon sa dagat o kung malansa talaga ang mismong pinagtitirikan ng bahay. Hindi ko lang talaga alam kung anong meron sa loob, kung saan nanggagaling ang ganitong tapang na amoy. May mga sewang sa labas. Hindi naman talaga perpekto ang bahay. May mga siraan na rin. May bahagi pa na tanaw mo ang loob. Nakakakilabot nga. Dahil pati ang mga kagamitan na nakikita ko sa loob ay luma na talaga. Nasa ibang direksyon ang atensyon ni Toto dahil may mga nakasalubong siya at kinakausap. Ako naman ay mangang-mangha pa rin sa bahay. Nang may makita akong isang sewang, tinanaw ko ulit ang loob. Hindi ko alam kung anong bahagi iyon. Kusina siguro. At hindi ako nagkakamali. May nakita akong gumalaw at tumakbo. Sobrang kaba ang naramdaman ko noon. Para bang may nakasilip sa butas at nang makita niyang nakatingin ako sa kanya, bigla na lang siyang gumalaw at tumakbo papalayo. Doon ay kaagad ko nang inaya si Toto na bumalik na. Hindi ko na rin binanggit sa kanya ang nangyari dahil baka guni-guni ko lang naman. Pagkabalik namin ay nagkayayaan na kaming maligo sa dagat. Napakasaya namin. Palaging tampisaw, tawanan at kulitan. Panay rin ang pagkuha namin ng mga video kasi gustong-gusto iyon ni nanay kapag may signal na. Habang ginagawa namin ang lahat ng iyon, nakaramdam ako ng matinding hindi pagiging komportable. Yung bang pagkaramdam na parang may nakatingin at nagbabantay sa iyo. Parang pinapalibutan ka ng mga matang hindi mo nakikita. Kaya naman napalingalinga ako sa paligid. Dahil gano'n naman talaga ang tao kapag may kakaibang pagkaramdam. Pero napunta ang paningin ko sa abandonadong bahay. Bigla na naman akong nakakita ng aninong gumalaw papasok. Parang may nakasilip sa pintuan, sa mga sewang, at nakatitig sa akin. Grabe ang kilabot ko noon. Talagang nanlamig ang buo kong katawan, kaya bigla akong umahon. Napaupo ako sa dalampasigan at hindi ko na inalis ang titig ko roon sa bahay. Sobrang mali talaga ng nararamdaman ko. Hanggang sa napansin ako ng tatay ko noon. Akala niya nagkatampuhan na naman kami ng mga kapatid ko dahil ganun lang naman ang madalas mangyari kapag may mga away kami. Karaniwan, umiiwas lang ako at nagtatagilid. Pero hindi ko talaga maitago sa kanya ang ganoon kong pagkaramdam. Ano ba? Nakakaaway mo ba sila? Nag-aaway na naman ba kayong magkakapatid? Bumalik ka rito. Maligo pa tayo. Magpipicture pa tayong 4 mamaya. Pag nakita yan ng mama mo, magiging masaya yon. Ano ba? Parang kinakabahan ka ata. Ano bang nangyayari sa'yo, anak? Itay, kasi ang gara ng pagkaramdam ko eh.
Parang may nakatitig sa akin sa malayo. O baka nahihilo lang siguro ako dahil sa biyahe. Matutulog muna ako, Itay. Hihinga lang ako saglit. Sasama mo na ako kay Toto doon sa kwarto. Ay nako, talaga naman ang anak ko. Sige, baka nga dahil sa biyahe at kung ano-ano ang naiisip mo. O baka kulang ka pa sa kain kaya nagugulo ang pakiramdam mo. Hala sige, matulog ka muna roon. Mamayang gabi lalabas tayo rito ha. Gagawa tayo ng bonfire at mag-iihaw tayo. Pipicturean natin din iyon at ipapadala kay mama mo. Opo, Tay. Sige. Babalik ko muna ang enerhiya ko para mamaya maaasahan niyo talaga ako. Papalakad pa lang talaga ako noon, papunta sa kwarto namin. Nang sobrang hilo na ang nararamdaman ko. Para bang anumang oras ay babagsak na ang katawan ko. Hindi ko maunawaan kung bakit. Kung nausog ba ako o kung napano. Para akong tirenang kaso ng paulit-ulit. Magulo ang utak ko at napakainit ng pagkaramdam ko. Nang makabihis ako at pagkatapos ay nahiga na ako sa kama, may sinasabi pa si Toto sa akin. Pero hindi ko na iyon maintindihan masyado. Basta, bigla na lang talaga akong nakatulog. At sa pagtulog kong iyon, nanaginip ako na may isang nilalang na umaaligid sa akin. Ang senaryo daw, nakaupo ako sa dalampasigan at paikot-ikot siya sa paligid ko. Isang lalaki na nakaitim at kulay itim din ang balat. Nagkatitigan kami at kita ko ang pula niyang mga mata at ang kahindik-hindik niyang itsura. Sobrang nakakatakot at lubhang hindi makatao ang mga kilos niya. Maya-maya lang, nakarinig ako ng sigaw. Nakita ko sina Harley at Harvey, mga kapatid ko, na nakahiga at tila inaambahang atakihin ng nilalang. Lalo itong biglang nagbago ng anyo at hindi na siya parang tao. Isa na siyang ganap na halimaw. Hinabol ko raw ang nilalang na iyon. Nang malapit na ako makarating sa kanya at pagsasakmali niya sana ako, bigla na lang akong nagising. Pagkagising ko ay nanginginig ako sa takot at pawis na pawis. Binuhusan pala ako ng tubig sa mukha ni Toto. Sobrang init ko raw at paulit-ulit akong humihingi ng tulong. At kahit anong yugyug niya sa akin na hindi ako magising, para daw akong sinasakal ng kung sino man. Halatang halata raw na binabangungot ako, kaya ganun ang ginawa niya. Nandoon na rin si tatay at ang dalawa ko pang kapatid. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla na lang akong naluha pagkatapos. Wala pa akong lakas para magkwento, kaya pinakalma na muna nila ako. Hanggang sa nang humupa na ang lahat, sinabi ko rin iyon kay Toto. Kitang-kita ko ang pagkadismaya sa mukha niya. Alam kong may nangyaring hindi maganda. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Hanapan kita ng albularyo o kung sino mang manggagamot. Baka may tao sa bahay na kanina pa nating tinitignan. Dayo ka pa naman dito. Hindi ko rin maunawaan kung sakaling aswang nga ang gumagawa niyan sa'yo. Ngayon, paano mangyayari yun? Wala naman siyang mapapala sa'yo. Pero kailangan nating malaman kung bakit kanya ginagambala. At hindi ka magkakaganyan nang walang sapat na dahilan. Bakit o? Ano bang nangyayari sa akin? Kapag nagkaroon ako ng ganong panaginip, sasabihin ko ba ito kay tatay? Hindi ko rin alam eh. Pero wag mo muna sabihin. Para sa akin, hindi rin makakatulong kung lalabas ka ng gabi. Kailangan ka ring bantayan ng mga kapatid mo dahil baka sila naman ang isunod na gambalain ng aswang na yun. Hindi pa kasi sigurado ang intensyon niya sa'yo. Kaya bukas na lang maghanap ako ng paggising natin. Pupuntahan agad natin ang manggagamot. Buti na lang, hindi tayo pumasok sa bahay na yun. Kung pwede lang sanang puntahan at pakiusapan na huwag ka na niyang guhuluhin eh. Ay nako, kung ganun lang sana kadali.
Hindi mo naman pwedeng sabihin ng aso na huwag maghanap ng pagkain kapag gutom siya, di ba? Ibig mo bang sabihin to, kakainin niya ako? Hindi ko nga alam nga ni kung ano ang intensyon niya sa'yo. Kaya mag-isip muna ako ng paraan bukas. Huwag mo muna masyadong isipin sa ngayon. Magpahinga ka na lang. Kung hindi ka makatulog, sasamahan kita. Pero para sa akin, huwag ka muna talagang lalabas. Sabihin mo na lang sa tatay mo na sobrang sama ng pakiramdam mo. Matagal pa naman kayo rito, di ba? Kahit huwag na muna kayong mag-signal para maipakita sa nanay nyo ang mga ginagawa nyo. Maiintindihan naman niya iyon. Sinunod ko ang lahat ng sinabi sa akin ni Toto. Bakit pa ba ako mag-iinarte? Di ba? Ganito na talaga ang nangyari. Wala ring mangyayari kung hindi ako susunod. Dahil siya naman ang mas nakakaalam ng sitwasyon. Bakit pa nga ba ako naging sobrang curious doon sa bahay na yon? Pero wala na. Huli na ang lahat at nandito na ako. Nandito na ako sa ganong sitwasyon. Gusto ko sanang sabihin kay Harley ang nangyari. Pero alam ko na kung ano ang magiging reaksyon niya. Kaya pinigilan ko na lang muna ang sarili kong magsalita. Buong gabi akong hindi makatulog ng maayos. Ang bigat talaga ng pagkaramdam ko. At kung ano-ano ang mga senaryong pumapasok sa isip ko na hindi ko rin maintindihan kung bakit ko naiisip iyon. Kating-kati na akong malaman ang katotohanan kung bakit ko naramdaman ang lahat ng iyon. Pero ayaw ko namang mag-umaga dahil natatakot ako sa mga posibleng mangyari sa mga panibagong araw. Bandang madaling araw nang magdesisyon si Toto na lumabas para humanap ng makakatulong sa akin. 4:00 iyon. Sinabi niyang babalik siya kaagad. Kaya naghintay ako, nagtitiis kahit hilo at mabigat ang pagkaramdam. Bandang 5:30 ng umaga ng sa wakas ay bumalik siya. Halos hindi na ako makatayo kaya inakay niya ako habang naglalakad kami patungo sa isang bahay kubo, ang tahanan ni Dibyong. Pasensya ka na, medyo natagalan ako kasi dinaanan ko pa yung bahay namin. Okay lang, at least maaga kang nakabalik. Pagkarating namin roon, agad akong sinalubong ng kakaibang presensya. Masaya ang anyo ni Dibyong. May ngiting hindi pilit. Parang matagal na niya akong hinihintay. Hindi iyon ngiti ng isang estrangherong unang beses palang nakakakita. Bagos, para bang matagal na niya akong kilala. Para bang alam na niya kung sino ako at kung bakit ako naroon. Doon ako lalong nalito. Wala pa akong sinasabi. Pero ramdam ko na parang may nababasya siya sa aking katawan. Sa hininga ko, sa katahimikan ko. Nakikita ko na magaan ang presensya ng batang ito. Kaya iyon ang dahilan ko bakit gusto siya ng aswang na yon. Kilala ko ang aswang na gumagala sa isla. Bilang tao, mabait naman siya. Ngunit sa larangan ng mga nilalang, isa siyang ganap na halimaw. Wala siyang intensyong saktan ang binatang ito. Ang gusto niya lang ay hawaan ng pagiging aswang at ikulong sa bahay niya. Meron na mga nakakulong doon na nakatali at hindi na nakalabas. Alam ko rin na namatay ang anak ng aswang na iyon. Binata ang anak na pumanaw dahil sa sakit sa puso. At hindi niya matanggap ang pagkawala nito. Kaya tuwing makakakita siya ng batang may dalisay at magaan na presensya, nais niyang ampunin ang lahat para muling maramdaman na mayroon siyang anak. At ngayon, nakita niya si Hans. Hindi titigil ang gatingan ng nilalang hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Ganun po ba, Manong Dibyong? Po, gusto niya po akong angkinin. Kaya ayaw kong mangyari iyon. Takot na po ako. Ano pa po ba ang pwede namin gawin? Uuwi na lang po ba kami? Makikiusap ako sa tatay ko at sa mga kapatid ko. Gawan natin ng paraan dahil ayaw kong maging aswang. Ayaw kong maging miserable.
Kumalma ka bata. Hindi ka mahahawaan ng nilalang na yon hanggat nandito ka. Hindi rin niya basta-basta magagawa ang gusto niya. At hindi rin kayo pwedeng umalis na lang kaagad. Dahil kung gagawin ninyo iyon, lalo tayong mahihirapan. Hindi natin agad maaalis ang sumpa sa'yo at maaaring sundan ka niya kahit saan ka magpunta. Desperado ang aswang na yon. Isa siyang ama na namatayan ng anak at gustong maramdaman muli ang presensya ng nawala niyang supling. Kaya hindi natin siya mapipigilan ng basta-basta. Mas mainam na manatili ka muna rito at hayaan mong makita niya kayo kasama ang tatay mo at mga kapatid mo. Kapag nakita niyang masaya kayo bilang pamilya, baka sakaling tumigil siya at hindi ka nakunin. Pero huwag kang mag-alala, kahit maging mapusok pa siya, wala siyang mapapala sa'yo. Paano po ba ang kailangan naming gawin, Tay, para maprotektahan si Hans? Ilalayo po namin siya sa nilalang. Alam kong mahirap isipin. Pero kung sakaling lumapit ang lalaking iyon, huwag ninyo siyang itaboy. Hayaan nyo lang. Iyon ang makakatulong para manatili ang kapayapaan. Kung gusto niyang pagmasdan si Hans, gusto niyang hawakan siya, hayaan ninyo. Basta't huwag na huwag kayong tatanggap ng pagkain o kahit anong inumin mula sa kanya. Isipin mo na lang na isa siyang pangalawang ama kung sakaling lumapit siya sa iyo. Pakiramdam ko naman na hindi niya gagawin iyon. Pero sa ngayon, wala akong nararamdamang masama ang balak niya sa iyo. Ang mahalaga, huwag mo siyang bastusin at huwag mo siyang itataboy kapag lumapit siya. Dahil kapag ginawa mo iyon, iho, baka matulad ka sa mga nilalang o sa mga taong sinasabing nakakulong na sa bahay niya na mga ginawa niyang anak at hindi na nakawala. Para akong binagsakan ng langit at lupa nang malaman ko ang lahat ng iyon. Hindi ko talaga maunawaan kung bakit napunta ako sa ganong sitwasyon sa kalagayang alam kong labis akong mahihirapan. Hindi ko na rin alam kung paano ko pa masusulit ang bakasyong ito, pero wala naman akong magagawa. Ayokong sirain ang lahat dahil lang sa nangyayari sa akin ngayon. Kaya nagpasya na lang kami ni Toto na wag nang ipaalam kay tatay ang buong katotohanan. Ang akala lang nito ay namamasya lang kami ni Toto, pero hindi niya alam ang kinakaharap ko noon. Magkukunwari na lamang kami na walang pinoproblemang anuman, kahit sa loob-loob ko'y mabigat pa rin ang dalang takot at pag-aalinlangan. Sa mga sumunod na araw, nananatili na lang kami sa isla. Unti-unti kaming nagkunwaring nasasanay sa katahimikang ito. Palagi akong nananamlay. Sobrang sama pa rin talaga ng pakiramdam ko. Mayat-mayat, nakikita ko rin ang lalaking umaaligid sa amin. Malayo siya. Pero ramdam kong nariyan lang siya. Palaging nagmamasid. May mga gabi ring dinadalaw ako ng kakaiba at nakakabagabag na mga panaginip. Ngunit ang pinakamalala ay ang nangyari noong ikapitong araw namin sa isla. Doon na talaga ako mahangos na nagkwento kay Toto. Nanginginig pa sa takot at kaba. Grabe ang panaginip ko. Hindi ko kinaya. Sobrang nakakatakot. Nakita ko ang aswang at mahigpit niya akong niyakap. Hindi ako makagalaw. Para akong naparalisa. Hinahaplos niya ang ulo ko habang sinasabi niyang namimiss daw niya ako. Na bumalik na raw ako sa kanya. Na magsama na raw kami bilang mag-ama. Gusto kong sumigaw. Gusto kong pumalag. Pero wala akong magawa. Hindi talaga gumagalaw ang katawan ko kahit anong pilit ko. Hindi ka naman niya sinaktan. Iyon na lang ang panghahawakan mo. Tiisin mo muna. Kapag umalis na kayo rito, sigurado ako matatanggap niya rin ang lahat. Alam mo, ngayon lang nagpakita ang lalaking yun nung dumating ka dito sa amin. Dati hindi talaga siya lumalabas, pero ngayon, kung saan-saan na siya nakikihalubilo para lang masilip ka. Isipin mo na lang, parang ang pakiramdam niya ay katulad ng sa nanay mo na nasa ibang bansa.
Ang kaibahan lang, patay na ang anak ng nilalang na yun, samantalang ikaw malayo lang sa ina mo. Kung tutuusin nakakaawa siya, pero syempre nakakaawa ka dahil ikaw ang nakaranas ng lahat ng iyon. Ikaw ba naman ituring na anak ng isang halimaw? Iyon na lang din ang iniisip ko at panghahawakan ko. Sa totoo lang, gusto ko na talagang umuwi. Gabi-gabi akong nananaginip. Pero may mga panaginip na ibang-iba, mas malinaw, na parang mas totoo at mas nakakapanindig balahibo. Ramdam ko pa rin sa ulo ko ang bawat hagod ng kamay niya. Ang dulas at haba ng mga kuko niya na para bang totoong-totoo pa rin naroon o nangyayari. Alam ko masasaktan siya bilang isang ama, pero hindi ko talaga kayang tiisin. Sobrang takot na ako. Sana sa paglipas ng mga araw, matanggap na niya hindi ako maaaring magiging anak niya. Nasapat na ang pagtingin niya sa akin mula sa malayo. Na wag na niyang ipilit sa isip niya na balang araw, magiging kabilang ako sa angkan niya. Sa ganitong trabaho masasabi ko na talaga na ito ang pinakamalalim at pinakamatinding karanasang hindi ko rin makakalimutan . Sa totoo lang, grabe, sobrang tindi ng lahat ng nangyari. May mga sandaling nakakaabala sa akin ang aswang na iyon, pero hindi ko ito maituturing na simpleng abala lang. Isa itong karanasang nakakagulat, nakakalito, at halos hindi ka panipaniwala. Dahil napagtanto kong may mga ganitong bagay pala talagang nagaganap . Ang pinaka nakakagimbal sa lahat ay ang katotohanang may puso pala ang ganitong uri ng nilalang. Na sa kabila ng pagiging halimaw, may kakayahan pa rin siyang makaramdam ng pagdalamhati, pagmamahal at pangungulila. Isang bagay na hindi ko akalaing mararanasan ko o malalaman ko, at lalong hindi ko inakalang na mangyayari din sa akin o makasaksi ako. Napangisi na lang ako noon kay Toto. Wala na rin talaga akong ibang ginawa sa buong bakasyon namin, kundi magbilang ng mga araw kung kailan kami uuwi. Ramdam kong naiinis na sa akin ang mga kapatid ko, at para na rin hindi tuluyang masira ang bakasyon, pilit naming iniiwasan ng mag-away-away. Ganon kasi kadalasan, kung kailan nagbabakasyon ay tsaka pa nag-aaway at nagkakasigawan. May isang pagkakataon habang kumakain nga kami, nakita ko na naman siya. Nakatayo lang sa isang gilid, tahimik at nakatitig sa akin. Sinusunda ng mga mata niya ang bawat subo ko. Nakakatakot sa totoo lang at sobrang nakakapraning. Para bang gusto kong sumigaw, murahin siya, sugurin siya, o isumbong lahat kay tatay. Pero pinipigilan ko ang sarili ko. Niluluno ko ang takot, pati ang galit. Kahit pakiramdam ko sasabog na ako. Dumating sa puntong tuluyan na akong nawalan ng gana. Hindi na ako makakain ng maayos. Hindi ko na rin gusto ang sitwasyong kinalalagyan namin. Para akong bihag sa sarili kong katahimikang gumagalaw. Nakikisama. Pero sa loob-loob ko, gusto ko na talagang makatakas at matapos ang lahat. 2 araw bago kami umalis sa isla, tuluyan na akong nawala ng tulog. Pilit kong pinapalipas ang oras kahit anong gawin ko. Basta wag lang pumikit dahil ayaw ko nang managinip ulit. Natatakot ako na baka hindi na ako magising sa isang araw. Madilim-dilim na noon na nakaupo ako sa malapit sa may bintana. Kita ko ang dagat. Ang paulit-ulit na hampas ng alon sa baybayin. Ramdam ko ang matalim na lamig ng hangin na para bang dumidikit sa balat ko. Tahimik ang paligid pero magulo at mabigat ang dibdib ko. Puno ng kaba na hindi ko maipaliwanag. Maya-maya may narinig akong tinig na mahina. Paos, parang bulong ng isang paswit. Tinatawag ang pangalan ko. Kasunod ang salitang,
Anak! Nanlambot ang buong katawan ko. Hindi iyon si tatay. Alam ko at ramdam ko. Siguradong siya iyon. Ang aswang. Nandoon sa labas at ako ang tinatawag. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Pero tumayo ako at lumabas. Hindi para lumaban kundi para ipakita na wala akong balak na gumawa ng kahit ano. Na hindi ako lalaban. Napagod na akong matakot. Doon na lang ako tuluyang napaiyak marahil sa takot, marahil sa paggalito, o marahil dahil hindi ko na rin maintindihan kung ano ba talagang nararamdaman ko. Kung awa ba, pangamba, o sukdulang pangungulila na hindi ko naman dapat pasan. Hanggang sa nakaharap ko siya. Hindi ko alam kung ano mga pinagsasabi niya. May mga naiintindihan naman ako at base sa naintindihan ko, ay parang mamimiss daw niya ako kapag aalis na kami. Para kasing Ilonggo yung salita niya o Bisaya, basta hindi ko maintindihan ang lahat. Tapos pagkatapos niyang magsalita ay para ba akong hindi makagalaw. Parang may kumokontrol sa sarili kong lakas. Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan at saka yumakap siya sa akin. At pagkatapos nito, nagpaalam na siya. Sinyas lang iyon ng mga kamay. Pero doon ako tuluyang naiyak. Para ding gumaan ang pagkaramdam ko. Parang nabunutan ako ng tinik. Naggaling sa tinik ng tilapia. Para ba akong nakalaya sa pagkakakulong at sobrang gaan na ng pagkaramdam ko. Hindi ko namamalaya na umiiyak na pala ako hanggang sa napansin ako ni tatay. Anak, anong ginagawa mo dyan? Gabi na at malamig. Baka sipunin ka pa dyan. Sige na. Akyat na dito. Kinabukasan noon ang huli naming araw doon sa isla. Sobra na akong nag-enjoy. Ligo dito, laro doon. Tapos namimingwit din kami at doon ko tuluyang naramdaman ang kalayaan sa puso ko. Sumisilip-silip din ako ng paminsan-minsan sa lumang bahay. Pero wala na yung pagkaramdam na parang may nakatingin sa'yo. Hanggang sa dumating ang araw ng pag-alis namin. Niyakap ko pa si Toto at doon ko naramdaman kung gaano kabigat ang pagpapaalam. Na para bang ganun din ang nararamdaman ng aswang na iyon na nagpaalam sa akin. Ayoko pa sana siyang iwan. Ayoko pang bumitaw sa piling niya. Pero kailangan na talaga naming maghiwalay. Masyado na kaming maraming pinagdadaanan sa maikling panahong magkasama kami. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya nang higit pa sa kaya kong ipaliwanag. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng tatay ko ang lahat ng nangyari nung nagpunta kami sa Iloilo. Lalo na ng mga kapatid ko at para sa akin, sapat na iyon. Ang alam ko lang, hindi na ako matatakot kapag muling magbabakasyon doon. At yun nga ang pinangako ko. Kapag nagkaroon ako ng pamilya, hahanapin ko si Toto at magbabakasyon ako doon. Siguro kahit sa inyo rin, kapag narinig mo ang salitang aswang, puro takot at kasamaan kaagad ang naiisip. Pero may mga aswang pala talagang tahimik lang na namumuhay, hindi nananakit at marunong rumespeto sa tao. May mga aswang na piniling gamitin ang lakas niya para magbantay, hindi para manakot, kundi para tumulong, hindi para manira. Sa diliman sila nagmula, may mga pusong marunong pa ring umunawa at magmahal. Doon ko naintindihan na hindi sa anyo o sa pinanggagalingan na susukat ang kabutihan ng isang nilalang, kundi sa mga desisyong ginagawa niya sa araw-araw. Kahit pa aswang, pwedeng maging mabuti kahit galing na ito sa masama. Kahit tao, pwedeng maging masama. Kaya bago tayo humusga, alalahanin natin na minsan, ang tunay na halimaw ay hindi ang may pangil, kundi ang walang mga puso. At hanggang dito na lang po
ang kwentong ito. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig. Muli, ako po si Hans ng San Jose del Monte, Bulacan. Huwag kalimutan magpandesal.